Laging sinasabi ng mga mainstream media mga kababayan na fake news daw ang mga vloggers. Gayong eto mga vloggers mga kababayan ay naglalabas lang naman ng kanilang reaksyon at opinion sa mga binabalita sa media. Kung mababati ko sila mga kababayan, sasabihin na agad nila, fake news! Ang tanong natin, sino ba ang nagpapalabas ng mga news? Diba ang mga mainstream media mga kababayan? Katulad na lang nito mga kababayan. Inilabas yan ng Rappler hanggang ngayon mga kababayan. Andun pa rin yan sa Rappler. Mga fact checkers daw ha. At eto rin ang ginagamit ng mga demonyong mga makakaliwa mga kababayan, mga anti-Duterte at iba pang mainstream media na siya ngang nagresulta mga kababayan ng pagkakulong ni PRRD dahil naniwala ang mga buang na mga taga-ICC. 27 to 30,000 ha? Ang namatay daw mga kababayan na sinasabi nila EJK under the Duterte administration. 27 to 30,000? Hindi pa nga sila sigurado mga kababayan sa numero? Bakit 27 to 30,000? Ano yung gitna? Hula, kahit may 27,000 mga kababayan yung minimum. Paano nila nasabi na yan lahat ay ginurgor ni Duterte? Yan ang kasinungalingan ng mainstream media mga kababayan, na walang kumakastigo talaga sa kanila ha. Nagresulta na sa pagkakulong ni PRRD doon sa ICC. At ngayon mga kababayan, yan na naman ang kanilang ulit-ulitin gamitin yung kanilang peking naratiba dito sa anak ni PRRD na si VP Sara. Papayag tayo niyan mga kababayang mga animal na yan. Panoorin po natin ha. Grabe yung kanilang sinasabi. Grabe yung kanilang sinasabi. Noon, pinapakalat nila 30,000, 30,000. Pati si John Vic Rimulya in-interview ni Karen Davila mga kababayan. Si Karen Davila ba yan ang interview? Sinabi niya, paano naman yung pinatay na 30,000? Na-eject daw mga kababayang animal? Sino-sino iyon? As if naman mga kababayan, yung mga patayan, ngayon lang yan nangyari sa panahon ni PRRD. Simulat sa pool! Andyan na yung mga patayan mga kababayan na pinapatay ng riding in tandem hanggang ngayon. Mas marami pa nga siguro ngayon mga kababayan eh. At ngayon nga ang mga namamatay, mga biktima pa mga kababayan, mga inosente. Saan yung mga biktima? Yet, hanggang ngayon, wala pa rin sila, nangangalap pa rin sila ng mga... Sa dami ng mga biktima daw mga kababayan, ngayon naghahanap pa sila kung sino-sino ang mga nabiktima. At yung nasampa nila sa ICC, 43. In the span of ilang years nga ba yun mga kababayan? 9 na taon? Dagdag na testigo laban sa years, dating Pangulo. Talagang ang nangyari, puro propaganda talaga. Sapagkat malinaw, mismong doon sa case folder, doon sa information, doon sa reklamo. Tandaan mo, ang reklamo nila... Yan pa nga mga kababayan, doon sa sa kaso ni PRRD. Hindi pa nga si Digong ang primary suspect. Indirect pa siya ha. Indirect suspect. Samantalang yung ibang bansa mga kababayan, karumal-dumal na ang ginawa. Kagaya ng pag-airstrike nila sa bansang kalaban nila. Pati mga bata na dadamay mga kababayan. Nasira ang buong bansa. Itbulaga. Hindi man lang nakakasuhan ng crimes against humanity. Ang tawag nito, anong tawag yan? Malawakan, no? Tapos crime against humanity. Kahit sa anong definition, malayo talaga, no? Kung nag-aaral ka ng lay, ng batas. Ngayon, kasi kung they need to justify... Ang lahat ng ito, mga kababayan, may pakanayang ang bangag na yan. Yung bangag ngayon mga kababayan, hindi naman yan uusad mga kababayan sana ha. Kung hindi sila nakipagtulungan sa ICC, ang unang-unang paraan sa kanilang pagtulong mga kababayan sa ICC ay ang tuwadcom. Yung mga quadcom na mga animal. Yan ang pinagbasehan ng ICC mga kababayan sa kanilang pagpapatibay ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. At kung hindi man pinadukot ni BBM mga kababayan si PRRD at hinayaan niya na mayroong hustisya, dumaan ito sa local court nating mga kababayan, hindi yan mangyayari. Kaya si BBM ang may kasalanan talaga mga kababayan. Wala nang iba kung bakit napunta si PRRD sa ICC. Yung nakipagtulungan siya dyan sa mga makakaliwa mga kababayan na nagsampa ng kaso dyan kay PRRD, sina Conti, makakaliwang grupo yan na dadurog sa panahon ni dating Pangulong Digong. Against humanity kasi ang bilang lumalabas talagang hindi po pwede. Dahil lumalabas, walong patayan lang ang reklamo nila. 43 lang. Tapos, hindi pa si Digong ang primary suspect. At ngayon, mga kababayan, naghahanap pa sila ng testigo.
naidiin sa dating Pangulong Duterte. Sa loob ng apparently mga 5 to 8 lang a year. So, paano masasabing massive yung patayan, no? Genocide o malawakan yung patayan? Kung lilima lang, yung namamatay talaga sa isang bansa, kulang na kulang yung 5, no? Sa ordinaryong saksakan, banggaan, barilan, no? Oh. Paano ito sinabi ng Rappler? Rappler, under the Duterte administration, killed as of May 2022, 27 to 30,000. Hindi pa nga sila maka-figure out kung ano talaga ang exact figure. Mayroon pang range, mga kababayang animal. Diyan pa lang, walay ka na. Kung sa korte yan, mga kababayan, animal ka, bugok ka, bakit nag-range ka ng patay? Ano yung mga in-between ng 27 to 30? Guni-guni? Kahit pa ngayong mga kababayan talaga, ipagpalagay natin exact na 27,000. Sino-sino ang mga ito? Imbestigahan natin kung talagang pinatayan ni Duterte. Yung iba dyan na mga kababayan, namatay yan sa COVID. Compare na nga lang natin yung Maguindanao Massacre, 53, no? Sa isang araw yun. Yan! Mga talagang pwede mong yung SUP 44. Sabi. Dapat managot sana nun si si Panot, mga kababayan. At yung amigo niya na andun na ngayon sa Bilibid. Anong tawag nito? Crime against humanity at saka yung sa Mama sa Apano, no? Na talagang naging Bucor director na, mga kababayan, yung amigo ni Panot na kasama niya doon sa napaplano ng Mama sa Apano. Hindi nakakulong, ha? Naging director na ng Bucor. 44 plus the other members of the Muslim community. Ito, wala binilang nila yung number of years. Ngayon, ang problema pati, yung mga sinubmit kasi nila dyan, Admar, hindi ko alam kung matatawa o nakakainis, no? Kasi, mga pangalan, pinagpipicturan pa nila. Apparently, pati yung doktor, mga kababayan, na hindi namatay sa EJK, sinali. Wala man lang paalam, no? Mga pinicturan, hindi totoong victims ng EJK katulad ni Aling Sheila. Namatay sa panahon ni Bangag, mga kababayan. Sinisi kay PRRD. Na hindi naman pala namatay sa EJK, may isang doktor na hindi naman kasama sa, hindi naman drug-related yung ikinamatay. Meron pa nga pinatay ng adik, mga kababayan, ha? Napagdiskitahan. Sinisi kay Duterte. Ang mga animal. Pang isa na OFW na anong tawag nito, napatay dahil sa nakursunadahanan. Nakursunadahan. So, yung mga pinatay ng mga adik, mga kababayan, si Digong pa ang may kasalanan. Yan nga ang gustong sumpuin ni Tatay Digong, yung mga patayang ganyan. Napatay ng mga adik, tapos siya pa ang may kasalanan ngayon. Itong mga bagay na ito, lends credence doon sa paniwala ngayon na, anong tawag nito, puro itong mga reklamo ito, puro drawing. Drawing. No? Kasi bakit ka ba, kung meron kang 30,000, fake drawing. Diyos ko, bakit hindi mo ilabas yung 30,000? Kaya nga noon, kanaalala ko tuloy, yung sinasabi ni President Duterte, naalala mo ng presidente pa siya, bring it on, no, ilabas nyo. Sabihin nyo, sige, sino yung namatay? Sino yung pang 178? Sino yung pang 200? Wala. Hanggang 43 lang sila, mga kababayan. At yung 43, duda pa nga yan. Totoo nga ba yung namatay? Malamang na-riding in tandem lang yan, mga kababayan, na kagaya ngayon, napapatuloy pa rin. Araw-araw, mga kababayan, mayroong napatay sa riding in tandem. 31. Sino yung 1,200 victims? Victim, no? Wala Because, yun nga, puro drawing. No, kung meron mang hindi drawing dyan, baka isa, dalawa, tatlo. Ang problema, katulad dyan, magte-testify si Matubato, Diyos ko po. Kami mga taga-Davao, kilala namin yung halang ng kaluluwa niyan, no? Magkwento, mga kababayan, sablay. Guni-guni, parang katang-isip, mga kababayan. Sila daw ang taga-bang-bang, mga kababayan. Tapos tinanong na, ilan na ang napatay mo? Wala. Ang animal, tapos niratat na sila, mga kababayan. Ang daming nakaratat at tapos gulong-gulong daw sila doon sa ilalim ng sasakyan. Wala na isang galos, mga kababayan. Ni daplis ang bala, wala. Daig pa si Cardo Dalisay. Balik-baliktarin mo man yan, talagang hindi ubra. As a matter of fact, winidraw na nga yung kasong yan, Admar, baka nakalimutan ng mga tao. Tapos, ang akusa pa, mga kababayan, na
habang mayor daw, si Tatay Digong noong 1990s ba yun, nag-utos daw na tapunan ng pampasabog yung moske, yung ganyan. Tapos, yung mga panahong iyon mga kababayan, hindi pala mayor si PRRD. Yun ang time na nag-end of term siya. Iba ang mayor. Sablay na naman. Sinungaling. No? Hindi nga natin, ang itong gobyernong ito, napakahilig bumuhay ng patay. No? Yung kaso na yan, na pinasampa ni Trillanes nung araw kay Attorney Sabio. Si Sabio, patay na si Sabio mga kababayan, pero bago yun namatay, bumaliktad yun. Kinalaban si Trililing mga kababayan. Winidraw na niya. Kaso lang namatay, sayang. Wala nga siyang, hindi niya pwedeng maprobetsahan. No? So, tapos dagdag pa yung mga lumabas na mga testigo na binayaran para magsalita, ngayon bumabaliktad na. So, these are the things na talagang napakahirap paniwalaan, no? Kasi imposible kung ako, namatayan ako na ganyan, hindi testigo, hindi totoo yun, no? Pag ako, pamilya ko na argabyado, ay lalaban tayo ng patayan at pitpitan ng bayag dyan. But the problem is, hindi mo pwedeng sabihin yan sa international court or any court for that matter, the reason why hindi ka humingi ka ng... Wala kasi silang pruweba mga kababayan na sa PRRD. Kung totoo mang namatay, hindi nila ito maiko-connect kay PRRD. Hanggang bintang lang mga kababayan. At hindi rin nila madidinay. Karamihan itong mga namatay mga kababayan na talagang involved sa illegal na droga. Postponement or delay sapagkat walang gustong tumistigo. Gaga ka pala Ba't mo sasabihin na malakas ang kaso nyo, pinagyayabang mo, 20,000-30,000 yung biktima. Wala ka naman palang ganung klaseng tao. 27,000 to 30,000 sabi ng Rappler. May range pang animal. Puro numero, sinulat mo lang sa kaprasong papel at sinabi mo, newspaper lang mga kababayan at saka sa sa mga balita sa media, yan ang fake news, yan ang fake news. Bakit walang kumastigo sa kanila niyan mga kababayan? Every time may press conference, ito ho ang bilang. Pati sila ni, ano pangalan ng mayor ngayon ng Naga, na dating Vice President? Robredo. Lenny Robredo. Isa pa doon sa nagamit nila na mismong magsalita sa United Nations, sinasabi niya libo-libo ang napatay. Wala naman pala silang probetsyo. Isa din yun mga kababayan, lutang na yun. Press release cut out sa mga dyaryo. Hindi pwede sa korte yun. Talaga. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.